Back to Philippines Uncut. I'm your host, Buddy Kunanan, and tonight's show is about chocolates, titled Sweet Temptations. And in this show, we try to do things differently, and we're going to introduce you to two chocolatiers, and we're going to have a chocolate-making demonstration. So on my right is Mr. Patrick Rubines, and beside him is his colleague, Joseph Cunha. Magandang gabi, Patrick and Joseph. Welcome sa ating programa, Philippines Uncut. Good evening po. Ngayon, pag-usapan muna natin yung inyong profesyon. Ano ba yung chocolatier? Chocolatier is who making chocolate. Pero gumagawa talaga. Ayun talaga. So yung isang taong bihasa sa paggawa ng chocolates. Ito yung isang chocolatier. Paano kayo naging chocolatier? Paano kayo napunta sa profesyon na to? Ikaw muna, sige. Ikaw muna, Joseph. Well, sa akin kasi, wala po kami talagang formal na training sa paggawa ng tsokolate. Well, fortunately, nakapaghanap ng trabaho abroad. So, doon po namin natutunan yung paggawa ng tsokolate dahil nakapagtrabaho po kami sa isang chocolate factory doon sa Middle East. So, doon po namin natutunan lahat ng kaalaman sa paggawa ng tsokolate. Okay. Ikaw naman, Patrick, paano ka na nag-umpisa sa pagiging chocolatier? Pareho rin, same from sa totoo lang, parehas kami na pinanggalingan ni Joseph eh. Nauna lang siya sa akin, so sumunod, doon na rin kami nagkakilala sa abroad. So, yung lahat ng tinuro niya natutunan niya, tinuro niya rin sa akin. So, naging partner talaga kami. Yung pinagtrabahuan niya sa Middle East, sa isang chocolate company yan. Isang kumpanya na po. Isang kumpanya lang po. Now, doon sa chocolate company yan, anong ginawa niyo? Doon sa anong klaseng trabaho yung ginawa niyo? So, talaga kami nasa production talaga kami na-assign. So, nandun yung nagte-temper kami ng chocolate, naguhulma kami, tinutunaw namin yung blocky-blocking tsokolate sa malaking makina. Totoo po yan, totoo po yan. Blocky-blocking tsokolate. Okay po. Tunod-tunulada. Hintayin natin na mag-melt yung chocolate. Tapos, yun, sisimula natin mag-tempered. Gagawa na tayo ng mga orders na nakalista sa inyo, nakalinya sa inyo. So, gagawin mo yun. So, lahat ng natutunan namin, pwede namin. Gano'ng ka-intense yung trabaho nyo doon? Gano'ng ka-busy kayo naging doon sa Middle East sa paggawa ng chocolates? Come on. Sa ano talaga, pinaka-busy namin is Ramadan time ng Middle East. Kasi pag Ramadan time, 16 hours kami nagtatrabaho. So talagang lahat ng ins and outs ng chocolates, talagang kabisado nyo na? Lahat ng paraan, lahat ng kung paano mapasarap yung tsokolate, talagang gagawin natin. Dahil factory siya, so yung demand tsaka yung volume ng orders, kasi hindi lang para sa bansang yun, pang-export din yung tsokolate yun. Yung volume ng trabaho nandun talaga. Now, si Pauline at si Pam, dun sa first segment natin, binanggit nila yung tempering. Ano yung tempering ng tsokolate? Tempering kasi kasi yung tsokolate kailangan mong tunawin from the bar. Okay. So kailangan natin tunawin ng ganyan, ang melt na. So kailangan natin makuha yung temperature ng chocolate which is 34 degrees Celsius. So kailangan natin gumamit ng thermometer o kung wala tayong thermometer, pwede nating gamitin yung pamamagitan ng labi. Paano yun? I mean, paano yung sinasabi mong pamamagitan ng labi? Kukuha tayo ng Pwede ba natin Temper muna. demo yung Sige, kailangan tempered muna natin yung chocolate. So ito na yung proseso of tempering. Ito na yung Ito ang proseso niya. Wow. So makikita natin yung tsokolate, mabilis yung daloy niya kasi mainit siya. Ang ganda ng kulay. Maganda yung kulay, makintab siya, no? Yan yung kalidad ng tsokolate. Kalidad niyan. Makikita. Now, importante ba na meron pang marmol na pinagbubuhusan? Oo, number one yan. Bakit? Kailangan natin yan. Kasi yung marble, ba't hindi semento? Ba't hindi yung mga klaseng matigas na bagay? Kasi yung marble, di ba, construction lang natin ginagamit, pero hindi lang yun. Kailangan, pwede rin natin siya magamit sa tsokolate. Okay. So, kasi yung marble is malamig siya. So, yung init ng tsokolate nahihigop niya. Okay. So, yan yung purpose ng marble. Tsaka, madali siyang i-tempered sa marble. Okay. Ito kasi material na to, sir. Ito yung pinakamabilis mag-adapt na room temperature na yung hinahanap natin yung lamig para mapalamig yung tsokolate. Okay, so ngayon nabuhos natin ang tsokolate sa marmol. Ano na yung susunod dito? Kailangan natin tempered. Kailangan natin mix. So, ganyan. So, may mga strokes na gagawin para dapat... Yung pag-stroke mo, meron ba talagang, okay lang. sadya mo ba talagang, may pattern talaga na dapat sinusundan? Hindi naman, kailangan lang. Kailangan lang natin i-mix siya, ipagaluin natin siya talaga. Lahat ng parts ng tsokolate, importante, ma-distribute mo sa marmol para lahat ng part equal yung pagkalamig niya. Parang Japanese teppanyaki chef niya, no? Okay, so... Pag tempered natin, kailangan natin So yung punin. yung ginagawa nito, yung temperature, sabi mo nga,
binababa nyo sa room temperature yung Oo. chocolate. Okay. Now, very nice. Kita mo talagang sumusunod yung chocolate sa bawat stroke mo, no, Patrick? So, unti-unti na siyang lumalamig, ano? So, yung daloy ng tsokolate is Malalaman hindi mo. na siya mabilis yung bagsak niya. Kanina kasi mabilis yung bagsak niya. So, ngayon, medyo malamig na siya. Wait, so, kung yung pagbagsak medyo mabagal, alam mo na medyo Oo, alam. nagka-cool down na yung chocolate. Kasi pag chocolatier ka, alam mo na yung yung ng tsokolate. Tapos- Makikita mo na siya. Na, So, sabi mo, kailangan, ideally, dapat may thermometer Oo, para alam kailangan. natin na room temperature Oo. siya. Pero kung walang thermometer, pwede sa pwede paparaan ng natin labi. gamitin yung labi natin. Okay. Pinakadulo ng labi natin. Bakit yung labi? Ba't hindi lang dito sa daliri? Kasi ito pinaka-sensitive na part ng natin. So, pwede siyang maging testing para makuha natin yung temperature ng tsokolate. Malaman natin kung Malalaman may natin. init ba yan. Sa- o sa- wala. So, Iwasan kung ganito room lang yan. temperature siya. Oo. Ready? May init pa. Okay na siya. Okay siya. Okay na. Hindi, ako na. Sir Buddy. Sige mo rin ako. Up. Tapos dito sa labi, no? Oo. Doon Labi. po. Dito sa labi. Yeah, labi. Yeah. May init pa po. Hindi na. Pwede na po. Sarap na. Workable na po siya, ibig sabihin nun. So, Pwede na siya gagawin natin ngayon, we're going to make chocolate oo. bars. Chocolate Bars. bars. Now, na-temper na natin yung chocolate, gagawa tayo ng bars. Balik mo natin siya sa bowl. So, yung kanina, yung kinain ko dun sa, yung tinikman ko dun first segment na chocolate. Yan po yung bar. Ito rin ngayon yung process of making the chocolate bar. Kasi Tama kanina po. nga, ang ganda, pinakita namin, ang ganda ng, at may mga design pa siya. Tama. Diba? So, ibabalik mo na naman dito, kasi from here, Patrick, Oo. Tempered na siya. tempered na siya. Nakuha na natin yung perfect na temperature ng chocolate. So, kailan na natin siya i-mold sa So, sa Middle East, ito rin yung ginagawa mo. Pero siguro malaking kasi malaking kami- mga amounts. pero kami nag-start talaga kami manual. Okay. So siguro mga taon na rin lumipas, bumili yung kumpanya namin ng mga malalaking makina. Nagkaroon ng mga makina. So, hindi mo na kailangan yung manual. Meron bang diferensya yung manual sa makina? Mas okay ba pag manual o mas okay pag makina? O, So, pareho lang. Malaking diferensya. Kasi pag makina, hihintayin mo na lang buo na yung chocolate. Siyempre, nakapagod. Oo, nakapagod. Para mas pabilis na yun yung makina. So, the next one is lagay na natin sa bar. Sa pinaka-mold natin. Ayan. Mapansin nyo po yung chocolate is makintab na siya, no? So, maganda yung yung Kailangan temperature niya. paggawa mo pa lang ng bar para mas maging makintab, sa moldy pa lang, nandun na kailangan yung preparasyon mo sa moldy pa lang. Yung moldy mo, kailangan shiny siya, malinis na talaga, Okay. para pag yung kinalabasan ng bar mo, maganda rin. So, yung pagbuo sa gitna, tapos Kailangan, Pusa lang naman siyang pupunta sa gilid. Tapos babibrate natin ng konti. Ganyan lang. para even yung Oo, spread para ng pasok chocolate. po siya. Tama po. Yan, tapos spatula. Okay. Now, sa company nyo, ganito pa rin yung paraan. Every bar na ginagawa nyo, manual ba kayo sa Risa? Sorry, opo. Talagang by hand lahat ng chocolates nyo. Opo. So every bar na binibili na nakalagay sa ganitong package ay ganito. Someone Manual like po. Patrick or maybe ikaw Joseph, ganito yung ginagawa nyo. By hand talaga. Ganyan Handmade po. chocolate. Opo. Wow. Kaya pala masarap. Okay. So, nandito na siya. Oh. Yan po siya. Kailangan vibrate natin ulit kahit konti. Yan. May bubbles na, Para yung nakikita bubbles niyo, sir, niya, meron hindi siyang siya bubbles na lilitaw lalabas. siya. So after yung first shaking, kailangan i-shake pa rin para Oo. kasi nga sabi nga ni Pauline, yung pagtingin ng magandang chocolate, dapat even yung color and walang bubbles. Tama diba? So, okay na yan. Okay. So, kailangan natin siya lagay sa fridge. So ilalagay sa fridge, Kaya tapos that's 10 it. to 15 minutes. Ganyan. And that's it. That's it. That's Oo, it now. okay So, na yan. meron ba tayong So, finished depende po product dyan para makikita Meron natin po sa tayo. audience? Kasi wala tayong oras na hintayin pa itong lumamig at ilagay sa fridge. So, ito yung Siya. finished product. Yep. Wait. Up. Yan po siya. Okay. So, pagtaas na. Me? Sige po, okay na po. Game. Yes, Ang that's it. ganda naman yan. Wala. Yan po siya. Talagang masterpiece siya. Talagang handmade Risa chocolate. Ito ba yung 60% South Cotabato? Yes. Yan po. 60% Okay, South napakaganda. Cotabato. Very nice. Nakita na siya natin na shiny siya, no? Nakikita na shiny, kasi no yung bubbles. temperature ng chocolate is nakuha Tsaka natin. saktong proseso po yung Sakto dinaanan siya. niya. Oo. Wow, Ayan. wow. Very nice, very nice. Okay, so tapos na tayo sa chocolate bars. Tayo naman, Joseph, ano naman gagawin mo? Pralines. Ano Yan yung po. pralines? Yan po, well, tsokolate siya. Pralines. Okay.
With different flavors naman yung gagawin Sige, natin. sige. So, With fillings. sige. So, ipakita mo sa amin yung proseso mo ng paggawa ng pralines. Okay pa. So, ito, Al. Bigay ko rin sa'yo. Okay na nag-break. Yan, ready to eat na yan. Ready to eat na po siya. Sige, sige. Pwede mo kayo isa? Okay po. Sige po. Okay, ikaw na. Sige. Joseph, Sige. tara. Oh, Gagawa tayo ng tumatakbo pralines sa po, atin. sir. No? So, una sa pralines, lalagyan natin siya ng design. Tempered naman ng chocolate natin. So, po natin siya. Gagamit po tayo ng transfer sheet. Ito pong transfer sheet, gawa rin ng cocoa butter. So, eatable po siya. Yan po yung Ito? design na gamitin. Talaga? Opo. Para siyang plastic. Pero edible to. Pwedeng kainin to. Yung plastic po, may iiwan siya. Bali, Okay. yung design Ay, lang. yung design yan yung didikit sa lang. tsokolate Sige, natin. sige, sige. Okay. Okay. So, lalagay po natin yan. So, yun yung makapagbigay ng ganda Opo. sa ating pralines. Opo. So, yan. Close po natin. Parang ano po? Parang sa ice to, no? So, yan po. Ito. Okay. Lalagay na po natin yung tsokolate. Dito po kakapit yung design ng... So, parang ganun din. Para halos Okay. ganun din po. Ibubuhos sa gitna, tapos kailangan bang i-taktak rin din yan, i-vibrate din pagkatapos? Opo. Pinaka-purpose ng vibrate na yun, mawala yung parang butas-butas sa gilid niya. Okay. Bubbles. So, yan po. Distribute po natin siya ng even. Kasama na naman ng itong spatula, di ba? Opo. Ganda. Very nice, very nice. Now, yung paglagay nito sa ref, gano'ng katagal siya bago maging solid? Solid. From liquid form. Mga ilang minuto siya dapat sa ref? 15-20 minutes, okay na po siya. Sa ref, Pwede. hindi sa freezer, sa ref. Oh, ref po. Okay. Okay, so, So, yan po. Kita po natin, lumalabas yung bubbles niya. yan, nakita yung bubbles lumalabas. So, Kailan? alam mo, akala ko mahirap tanggalin yung bubbles. Ayun lang pala, ginaganyan lang. So, ako, Opo, sige po. So, Try niyo po. parang ganyan lang. Opo. Yan nga, meron mga bubbles na lumalabas. Ganyan na siya. Okay. So, after this, So, yan po. Joseph, Dahil po may feeling po itong gagawin natin, so, tataktak po natin yung tsokolate niya. okay. Ayon sa kapal na gusto natin, kasi lalagyan pa natin siya ng laman sa loob. So, tataktak po natin siya. Wow. Pwede po So, natin. yung ating kukunin, yung nasa loob. Yung nasa loob niya rin. Para magiging halo po siya. Na pwede siyang lagyan ng laman rin sa loob. So, ganyan po siya. Okay, okay. Siguro tama na po yung kapal na gusto natin. So, ito parang, kasi may filling siya. So, hollow siya. Hollow. So, yung base niya yung tsokolate. Opo. Ang ganda naman. So, now yung filling. Ano naman yung laman ng ating filling? Yung magiging laman niya po yung salted caramel. Salted caramel. Opo. Yan po. Now, ito yung gusto ko makita kung paano nyo lalagyan kada isang praline ng salted caramel. Okay po. So, meron po tayo ditong ready na. So that one after ipapakita natin yung finished product yung semi-finished product kasi from there ilalagay pa yun sa ref as you said 15-20 minutes. 20 minutes. Tapos ito na yung Mag-set yung chocolate. ito na yung Yan, yung ready na, Tapos, ready ready siyang filling. for insertion of filling. Opo. Sige. Okay. Kunin na natin to. So remove the excess chocolate kasi sayang rin magagamit pa yan, di ba? Gagamit po po. Oo. So ito naman si Patrick. Patrick, anong ginagawa mo dyan? Meron Prepare ko po yung lalagyan nating laman. Yung, para meron ko yung nilagay filling sa supot dyan na ano po siya, caramel. Ito po yung salted caramel na filling niya. Okay. So, ibang chef, yung ibang chef sa TV nakita ko parang meron silang ginaganon, na parang binabomba. may pipes Yung sa inyo pa. ba't parang Simple lang po. simple lang, Piping parang bag pwede supot. na. Piping bag pwede na. Okay. So, ito po lalagyan natin ng filling. So ito, isa-isa. So kailangan eksakto yung filling dun sa loob. Opo, ng- sakto yung amount. So, ayan po siya. One by one, ganda. Very nice. Talaga mabusisi pa itong Mabusisi trabaho po talaga, to. oo. Mas mahirap to kaysa sa bars. No? Kasi yung bars, Bars, gagawin simple mo lang, simple oo. lang. Temper mo. Tatak babaliktad mo, tapos na ito, isa-isa yan. Tsaka yung filling po, syempre, yung kanyang maigi. Yung labor of love tong Dapat po pag gumagawa po kayo ng tsokolate, kailangan yung gusto mo talaga, passion mo talaga. Kaya ako pag gumagawa ako nito, tuwan-tuwa ako sa sarili ko. Kasi sa mga taong makakain, nakikita ko yung ngiti nila. Yan. Talagang pinagtrabahuan mo talaga tong paggawa ng pralines. Yan So po. siguro tama na tong mag-complete tayo ng third row Okay. para mapakita natin sa ating audience. So ayan na po ang semi-finished product of itong pralines. So from here, tapos na ba to or kailangan pa ilagay sa ref pagkatapos? Paset po natin yung caramel ng 5 to 10 minutes Okay. para pag-cover natin,
hindi siya didikit. So, para maging maganda yung kalabasan niya pag unmold mo. Okay, so basically almost done. Opo. And then from there, ipapackage na lang and then ready to sell, ready to eat. Ready po. Okay, salamat. Thank you very much, Joseph. Thank you very much, Patrick. And good luck sa inyo. Sige po. Sa inyong patuloy ang inyong trabaho sa pagiging magaling na chocolatier. Okay. Salamat po. Guys, don't go away because more of chocolates when Philippines Uncut returns.